asin. Wow. Peanut butter. Tapos lang natin guys maglinis. So ito naman tayo ngayon, magluluto naman tayo ng lunch. So meron tayo ditong isda. Ipiprito ko to guys. Tapos i-set aside natin pagka-prito. And then ilalagay natin itong sweet corn. Pakukuluin lang, tapos lagyan ko nitong tubig. Wala tong sibuyas bawang And then lalagyan natin ng egg. Pagkatapos, saka natin lalagay yung isda na luto na. Lulutuin ko na siya ngayon bago sunduin yung bata para mamaya pag-uwi kakain na lang kami ng bata kasi ang hirap kapag nandyan yung bata, hindi ako makaluto ng maigi. Minsan nag-iiyak, minsan gusto ng karga, minsan gusto makipaglaro, tapos ako nagluluto, ayaw niya ng ganun minsan. So ngayon lulutuin ko na, tapos magsaing tayo ng isang takal. Kaming dalawa lang nung alaga ko. Ito ang ayoko sa isda guys, tingnan nyo naman ang dumi-dumi na, daming tagsik. Ayan ang ayoko pag nagpiprito. Hindi naman pwedeng takipan kasi pag tinakipan mo, lalong nagdaanuhan yung tubig. Nagtatalsikan lalo. Ayan Ay, naku, dumi na naman. Tingnan nyo, dami ng talsik dito. Sobrang lambot ng isda na to guys. So, ang bilis niyang madurog. Kaya dahan-dahan lang. Tingnan nyo, madurog-durog na yung iba. Dumidikit pati. Kahit nilagyan ko siya ng cornstarch na madami, dumikit pa rin siya. Iba kasing klaseng isda yung binibili nila for this kind of dish. Wow, English. So, this one, pinakuluan ko na yung corn. Ganun lang. Walang sibuyas, walang bawang yan. Alisin mo lang yung pinrito mo, tapos yun ulit yung gamitin mo. Lagay mo lang yung corn yan. Pag kumukulo na, pwede mo na siyang lagyan ng mainit na tubig para mabilis. So, ito, nilagyan ko to para masaig yung laman ng corn. Ganyan. Tama lang, sakto lang. Ayan, okay na yan. Tinatansya-tansya ko lang. Tapos, pakuluin ulit natin. And then, pwede na natin ilagay yung egg. Pwede nyo lagyan ng konting asin para may lasa. Nalagay ko na yung egg, guys. Hindi ko na napakita sa inyo kasi kulong-kulo na yung corn. Ayan, nilagyan ko na yun ng tubig. Ayan, okay na. Lasahan nyo na lang. Ang ano nito, guys, medyo matamis. Kasi ano to, yung sweet cream corn. Sweet cream corn siya. So, dapat matamis-tamis. Favorite yan ng alaga ko. So, tapos na. Mamaya ko nalalagay yung isda para hindi masyadong mababad. Pag uwi, pagkatapos ko magsundo, iinitin ko na lang mamaya. O, diba? Ang dumi na naman ng aking tala. Nakita nyo ba yung talsik? Ay! Na ako magluto. Nagligpit na ako ng kusina. Pero maaga pa. 11 pa lang. So, linisin ko muna yung bintana. Ito, yung sa electric fan ba? Ayan, nakita nyo, maitim na, diba? Ang dumi-dumi na. So, yun. Naghahanap pa ako ng iba pang gagawin kapag medyo napaaga. Binibilisan ko na maigi. Kaso, pag wala na akong gagawin, ayun, naghahanap ako ng ibang gagawin. Ay, kasi makikita nila wala na akong gawa. So, ayan. Linisin ko lang to. And then, after nito, saka tayo aalis. Ito time tayo guys. So, kanina kasi nagluto ako Tapos lumabas na ako. Sabi ko magbablog ako habang naglalakad. Dumaan yung bus. 1 minute simula dito guys sa bahay na to hanggang dun sa bus station. Almost pag nilakad ay hanggang 5 minutes. Pero kanina nakita ko yung bus sa may application kasi dito makikita mo kung kailan darating yung bus. So nakita ko 1 minute na lang. Sabi ko habol to, kaya pa. Tinakbo ko guys hanggang bus station. Naabot ko talaga yung bus. So pwede pala. Pag binilisan ko talaga yung takbo ko, maabutan ko yung bus. So, 1 minute lang naabutan ko siya. So, ayun, nakasakay ako. So, hindi ako nakablog kanina. Kaya, ayun, pag uwi namin, alam nyo, nahalaga ng bata. So, walang cellphone. And then, ayun, ngayon, napatulog ko na. Tapos, naglaba na ako, nakasampay na ako, and wala na akong gagawin. So, free time tayo habang tulog yung alaga ko. And habang wala pa yung amo ko. So, maya-maya darating na yun. Kaya, magkikwento muna tayo. So, ayun, dun sa latest upload ko, na sabi ko sa inyo na kailangan yung tanggapin na ang pinasok natin is bilang katulong. So, hindi ko kasi masyadong na-explain daw. So, ang na-explain ko lang doon is about sa pagiging first-timer na mga umiiyak pagdating dito sa Hong Kong. Bakit?
Nung unang abroad ko guys sa Saudi, naisipan ko rin noon na umuwi. Ayoko na, sabi ko, uwi na ako. Sabi ko ganun, first timer din ako noon. So, uwi na ako, ayoko ng ganito. Grabe sila mag-utos, ganito ganyan, nakakapagod, ayoko ng ganito. Tapos, nung nandito na ako sa Hong Kong, na-realize ko na sila yung amo. Ikaw, helper ka, katulong ka sa bahay. So, housemaid ka. So, ano ba ang tungkulin ng isang housemaid, di ba? So, sumunod tayo sa ating mga amo. So, yung iba, siguro, ngayon kasi tanggap ko na, kaya okay na sa akin na ganito, ganyan. Ang swerte ko lang din talaga sa amo ko na hindi ako masyadong inuutosan kasi ginagawa ko na yung mga dapat kong gawin. Yung nasa Saudi naman kasi, talagang first timer ko nga na maging housemaid sa ibang bansa. So, talagang utos siya ng utos, mayat maya. Ayaw niya na nakikita akong nakaupo, ganun. So, ayun naman yung pagkakaiba kasi malaki naman yung bahay doon. Marami talaga siyang iuutos. So, dito naman kasi sa Hong Kong, maliit lang yung bahay. So, siguro yung amo ko, alam niya naman na na-ex-abroad ako. So, alam ko na yung gagawin ko. Hindi na siya mag-uutos ng mag-uutos. So, ayun, tinanggap ko sa sarili ko na isa akong housemaid, isang kasambahay, isang katulong. So, ano ba yung tungkulin natin? Siyempre, pagsilbihan yung ating mga amo. So, kapag natanggap mo yan, maluwag na sa sarili mo, na maluwag na sa puso mo, sa isip mo, na dapat nandito ka sa Hong Kong para magsilbi sa kanila. Para sundin yung mga utos nila, gawin yung dapat gawin bilang isang helper, bilang isang kasambahay, isang katulong, 'di ba? Mamalansya, magluto, maglinis, mag-alaga ng bata, lahat 'yan. Marami pang iba, hindi lang yung mga nabanggit ko na yan. So kapag natanggap natin na ganun tayo, na ganun yung trabaho natin, hindi mabigat sa dibdib natin yung ginagawa natin, 'di ba? Parang ituring na lang natin yung bahay na yun na parang bahay din natin na ayaw natin na madumi. Yung mga anak nila, ituring din natin na parang anak natin o pamangkin natin o kaya kapatid natin na dapat nating alagaang mabuti. Tapos yung mga amo natin bilang mga kapatid na lang din natin, yung mga ganun, para hindi mabigat sa dibdib natin at hindi tayo mag-iisip na umuwi na lang, ayaw na natin magtrabaho. Kasi isipin mo pag tinanggap mo na bilang isang kasambahay ka, yung trabaho mo, yung sarili mo, talagang dun mo ifo-focus, 'di ba? Hindi ka bossing dito. Ikaw iisang utusan, kumbaga. So, ayun, tinanggap ko yung ganun na isa akong helper. Sa unas, nung mga una talaga, ang bigat-bigat kasi bakit ganun? Bakit katulong ang trabaho? Bakit ganito yung pinasok ko? Parang ganun. Pero, pag tinanggap mo yan, pag okay sa loob mo talaga, hindi ka mahihirapan kasi alam mo na yun yung trabaho mo talaga. Yun yung dapat mong gawin para kumita. So, ayun lang yung itinatatak ko sa isip ko para hindi masyadong mabigat. Kasi, pag hindi mo tanggap, katulad na nasa Saudi ako, ano ba yan? Ganito, utos ng utos. Wala na ginawa kung hindi mag-utos ng mag-utos. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ang dami kong reklamo nun. Sabi ko sa inyo. Pero ngayon, na ayos na ganito. Okay, ito yung trabaho ko. Ito yung mga dapat kong gawin. Promise, magbabago. Magbabago yung sitwasyon. Kasi alam mo na na ganyan ka di ba? Wala naman tayong magagawa Kung yun na yung chance or kung yun na lang yung choice natin, kumbaga, para mabigyan ng magandang bukas yung mga anak natin, di ba? Hindi naman natin ginusto, kaso nandito na tayo, so panindigan na lang natin. Hindi naman natin ginusto bilang maging isang katulong. Kaso nga lang, parang yung pagkakataon, dun tayo dinala, kumbaga. So, merong mga reason kung bakit nangyayari yan. Minsan nga iniisip ko, sabi ko, kasi nung nasa Saudi ako, sabi ko, yung amo ko ganito, ganyan. Parang masama yung ugali. Sabi ko, siguro siga, dinala ako dito para, hindi naman para maging hero, kumbaga. Lagi kasing ganun yung sinasabi ko. Pag may nakakasama ko sa buhay ko or mga tao sa paligid ko, para siguro kaya ako ito nakilala para kahit papaano magdala ako ng pagbabago sa kanya. Kapag may nakikita akong mali. And siya din, magbibigay din siya sa akin ng lesson. Kumbaga, parang ganun yung lagi kong iniisip. Katulad dito sa amo ko. Yung sobrang mabilis magalit. Diba ako naman, ang haba ng pasensya ko. So, sabi ko, siguro pinagtagpo kami ni God. Kaya binigay ako ng taas or ng destiny, nagtagpo kami ng amo ko kasi ako, sobrang haba ng pasensya ko talaga as in. Pero yung amo ko, konting kibot lang, galit na. So, siguro sabi ko, para siguro matutunan niya na magkaroon din ng pasensya na mahaba sa akin kasi yun yung nakikita niya. And then ako naman, vice versa, sa kanya naman, mabilis siyang magpatawad. Kung baga, nagalit siya ngayon, maya-maya, okay na siya. Kasi ako guys, minsan, pag nagagalit ako or naiinis ako, parang ang tagal-tagal ko bago maging okay. Parang buong araw bago ako, sunod na araw hindi pa rin. Yung parang natigas-tigas ko. Pag ako ang nagalit,
Pero yung amo ko hindi ganon. So parang yun yung matututunan ko sa kanya, kumbaga, na kung paano maging mapagpatawad ng mabilis. Kung kunting kibot, nagalit siya, maya-maya, okay na. Parang ganon. Ako kasi, sabi ko sa inyo, yung asawa ko, si Alden, lagi kami nag-aaway. And then ako, ang gusto ko, yung sinusuyo ako, pero hindi siya ganon. So, natutunan ko sa amo ko na hindi dapat pala pinatatagal yung mga ganung mga bagay. Kasi kung maliit na bagay lang naman at nagalit ka, maya-maya okay na. Hindi okay na kayo, di ba? Ba't nyo patatagalin yung away nyo kung maliit na bagay lang naman? Yung amo ko kasi ganun. So, ayun yung natutunan ko sa kanya. So, parang ganun yung gawin nyo, guys. Tingnan nyo yung mga bagay na ganun. Think positive. Kasi hindi nila ibibigay yung mga ganung tao sa inyo kung walang rason. So, merong mga reason kung bakit natin nakikilala at nakakasama yung mga tao sa paligid natin. So, ayun lang. Nag-share na naman ako ng, ewan ko kung may natutunan kayo dito or meron naging inspiration ito para sa inyo, sa ating mga housemates, sa ating mga katulong. Tanggapin natin kung ano yung pinasok nating trabaho. So, yun lang. And that's all. Thank you. Habang tulog pa yung alaga ko, iidlip din ako. Teka, manonood pala ako ng K-drama. Bye. Tapos na maligo. Tapos na maligo and pahinga time na. So, pagod maghapon. Bukas ulit, guys. Pahinga na naman bukas. Good night. Thank you for watching. Subscribe. God bless.